Noong nakaraan po ay sinabi natin na talagang meron pong mangyayari sa mga nagnanais na ang ating Pangulo ay ibagsak, no? Yun. So, may nagtatanong ano kaya mangyari doon sa mga nagbabalak na pabagsakin ng ating presidente. Alam nyo, yan po yung yung sinabi ng Lord sa amin kanina, sa amin pong pakikinig sa Lord during our devotion. Ito po yung sinabi niya. At sa huli, doon malalaman natin kung ano yung gagawin ng God sa kanila na naninira at nagnanais na ibagsak ang ating presidente. Ito pa yung sinabi niya habang kami nakikinig. Sabi ko, Lord, ano pa yung gusto niya ipanalangin namin? Tapos sabi niya, anak, sabi niya ganon, nais kong ikaw ay patuloy na manalangin para sa inyong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami pa din ang mga taong patuloy na naninira sa kanya. Maraming tao ang patuloy na gumagawa para sa kanyang ikasisira. Datapwat, eto na po, pakatandaan mong ang mga taong iyan ang mismong mag-aani ng kanilang itinanim. Sapagkat katulad ni Haman na nagnais na si Mordecai ay mabitin sa pugutan ng ulo. Actually, yung gallows, yung talagang ikaw ano ba ang tawag doon sa Tagalog? Basta, yung bitayan, yun, ayun, sabi niya ganon, siya ang naging biktima na sarili niyang kagagawan. Yan. So, ano ibig sabihin kaya ng God dito, no? Kasi nga po, katulad daw ni Haman, yung mga taong, magiging katulad na ni Haman, yung mga taong nagnanais na ibagsak ang ating president. No po? Ano ba yung, kilala nyo ba si Haman in the first place? Siya po yung, uh, opisyal ni Haring Xerxes. Ano ba doon sa Bible kasi 'di ba merong Esther, Book of Esther kung saan si Mordecai isa siyang kamag-anak ni Queen Esther. No, si Queen Esther pumalit kay Queen Vashti na pinatalsik ng hari kasi di siya sinunod. Ngayon, ang nangyari, yung pala hindi nila alam na si Esther ay isang Hudyo. Tapos yung kanyang uncle na si Mordecai, hindi ko alam, uncle nga ba yun o pinsan, talagang nagagalit si Haman. Si Haman, isa siyang officer ni King Xerxes na gusto niya, lagi siyang niyuyukuran, gano'n, di ba? Si Mordecai hindi nagyuyuko. Kaya ginawa niya, naku, inano niya, yung ano ba tawag niya dyan? Naggawa siya ng plot para ito maibitin o mabitay. Mabibitay si Mordecai dahil lang hindi yumuyuko sa kanya. Pero si Queen Esther talagang ipinain niya yung sarili niya para pumunta sa Haring Xerxes para iligtas siya mismo bilang isang Hudyo kasi ang gusto ni Haman lahat ng Hudyo mapatay. Hindi lamang si Mordecai. No, yan. Pero nangyari nung nag-appeal si Esther kay King Xerxes, ang nangyari si Mordecai ay hindi nahang, kung hindi, ang nahang si Haman. Basahin niyo sa Queen Esther yan, sa Esther, no? Para alam niyo yung buong story. Mas maganda. Ganon. So, ganon din daw po mangyayari doon sa mga nagpa-plot against our president. Na sila, yung kanilang pinlat na yan para kay PBBM ay para bumagsak. Sila, sa kanila mangyayari yun. No? Sila yung babagsak. Kumbaga doon kay Haman, sila yung mabibitay. Noon, ganon. Kaya po,
Kasi yun ang gusto ng Lord na ipanalangin natin ang presidente na hindi siya hindi siya bumagsak dito sa plot ng mga naninira at nagnanais na sa iwasakin, at i-depose, ganyan. So, yun po. Anong gagawin natin? Patuloy nating ipanalangin ang ating president na hindi siya ma mabitag nitong mga taong ito. So, yan po yung ating papanalangin, ano? Kaya tandaan po natin, yan po yung pag-pray nyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga churches. Okay po ba? Ingatan ang ating president na hindi siya mapagtagumpayan itong mga taong nagnanais na siya po ay ibagsak. So, ito po ngayon si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. At kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Like and share. Follow. Follow Gloria Cagasan Villanueva. Sa YouTube, ako po si Lola Madam Villanueva. God bless everyone. Bye!